Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Blessed morning mga ka-360! Happy Preparation Day sa tanan nga Seventh-day Adventist brothers and sisters naton dira. Medyo doon nagtigik gamayaw. Welcome sa inyo ka programa kada aga. Ini ang Morning with a Friend. Kaupo ninyo ka-360 of course, Brian Lacson. Thank you very much by the way sa tanan nga nag-join in kagabi sa aton nga ikalima nga gabi sang krusada nga gindumalahan sang aton nga Communication Department of Negros Occidental Conference with the Hope Channel and AWR crew, and of course sa pagdumala sang aton nga Communication Director, Hope Channel and Adventist World Radio Bacolod Manager, Pastor Joy Cantela. Thank you, gid grabe gid ang pagsuporta. Puno ang simbahan nila sa kadamo. Wala labot sa aton mga miyembro nga perte ka supportive kaayo sa ilang nga programa, pati na da ang aton gid nga mga bisita. Madamo-damo sila no. We have enjoyed last night, kaupod sila no sa aton nga crusade nga ginheld didto sa Purok Sigay, Magsungay, Barangay Singkang Airport. Kanami lang pati mga kabataan pertik attentive magsabat sa aton nga mga mensahe nga ginpangbuya no. Bago ko lang ng lata sa kamera gali no, pwede na landingan kay eroplano ako nagtanggal. Pasensyahin nyo lang na mga ka-360 pertik kahawan, pero kay mahilig ko nga open day kay kulang buhok ko ni mga ka-360 manaog, mapungguto na di siya. So kung hindi nyo gusto mapungguton, mga pamatanon, likawin nyo magbutang bangs. Sa mga mahilig na bangs, kamatingala ka mga pungudon, kamutungod nga gakatabunan siya. Okay? I-open. No? Palanding nga ang eroplano kung malanding sa... Pero, welcome ka mo mga ka-360 sa ato nga programa Morning with a Friend. Sa mga bago nga tuners naton, welcome man sa inyo. Thank you for joining us today. Ini ang Morning with a Friend, ang inyo nga programa kung diin buligan ka mo or maga tudlo sa inyo nga nga itudlo sa inyo nga mga maayo sa inyo na batyagan, sa inyong espirituhanon nga pamatsyag, kag sa physical nga pamatsyag. Amuning atong ginabulig diri. We will be healthy physically, mentally, and also spiritually sa atong programa diri sa Morning with a Friend. Nag-enjoy ka na, nangin healthy ka pa. Di ba? Connected na siya. Healthy ka. Mas namin ginya healthy kita tanan no. Kabalo kita sa aton nga anong maayo sa aton nga paminsarot, anong maayo sa aton nga lawas, anong maayo sa aton emosyon, kag ano gid ang maayo sa aton espirituhanon. Gani intra na kag hindi pagkalipatan nga mag-like and share sa aton nga live sa sining adlaw mga ka-360. But before we go sa aton nga mga early birds, kun diin ara na nagakomento na sila, magakadto kita danay sa pagpangamuyo. Mga ka-360, mga kapaglaw, please join me as we will have our prayer. Let us pray. Our most and precious Heavenly Father, madamo iging salamat sa matahom nga adlaw sang Biyernes. Nagpakita ng haring araw, halin pa kagapon. Nagmayo-ayo ng tiyempo. And hopefully that ang amon nga mga kautura dito sa Luzon nagabatsyag naman sang init nga nabatsyagan namon para maka-recover sila as soon as possible. And oh Lord, today we are asking for your guidance nga kami magatalakay naman kami sa nga mensahe nimo para sa amon nga para magpabakod sa amon espirituhanon nga kabuhi kag pati amon physical nga kabuhi. So Diyos, gay kami sa kaalam nga amon ginakinahanglan nga para nga ma-apply namon ini sa amon mga kabuhi. Kag of course, ihatag ban ang safety sa mga ka-360 ka mga kapaglaom namon nga yara pa sa ila mga biyay sa sining adlaw samtang nagaupod sa amon
dire sa Morning with a Friend. Let them be safe until they arrive their destination. Lord, thank you again sa tanan nga blessings nga imo ginahatag sa among tagsa kaadlaw. In Jesus Christ name we pray. Amen. Oh. Nakibot ko gulping, nagtinong. So mga ka-360, magabasa na kita sa inyong mga komento. Ang aton mga early birds, kundiin nagapanguna si Ma'am Joan Moreto with a emoji with a person holding a heart. No? Good morning mga ka-360 and happy preparation day kapag laom. Ang aton nga the knocker of our studio, knocker, si Ma'am Emeline Mateo Gulfan. Happy preparation day to all. Yes indeed, happy preparation day. Si Ma'am Nena Moreto, happy morning. Happy preparation day mga kapaglaong ka-360. God bless. And of course, ang aton nga mangin permanent border na naton sa atong nga programa, si Ka360 Ruth Tenerife, also known as Ka360 Neneng. Good morning mga Ka360. God bless everyone. God bless you too, Ka360 Nining. No? So hopefully nga today nag-enjoy kita sa kainiton kay nagpahunay-hunay na ang gulpyada nga pag-ulan. Kay hindi man nami ang sige man buo ang ulan nga kusog, no? Kapin pa may dala nga hangin kay gulpi ga brand out, may gakalatubang nga puno sang kahoy, may nagakalakakas nga kesame. So it's good nga nakapakita na ang haring araw sa aton subong nga adlaw. So are you ready na mga ka-360 nga magpainit sang aton nga kalawasan, sang aton nga pagtagipuson, sang aton nga paminsaron, sa aton nga pagatalakayon naman sa sining nga adlaw? Ready na? Kung ready na, dapat handa bang kamo magkomento. By the way, sa mga ka-360 nato na gusto magpadala sa mga inyong nga mga messages, gusto nyo magpadala sa inyo per request pero confidential, hindi nyo gusto ka makilalaan ka mo, kag hindi nyo kaya nga i-comment dira sa atong comment section, we have our text lines. Para sa atong mga ka-360 nga smart talk and text and subscribers, pwede gid kamo ka-contact sa aton sa 0919-655-6231. Liwat, 0919-655-6231. I-save na ina sa inyo nga mga phone book para hindi na kamo iyawan pa ka-type in sa mga number. Para naman sa Globe kag TM naton ng mga subscribers, pwede kamo ka-contact sa 0995-242-5831. Again, that is 0995-242-5831. Para naman sa mga online dira, wala load pero may data, no? May data ka mo. Kag para sa mga international naton nga mga viewers, pwede ka mo contact sa Viber or WhatsApp. Libre lang ni mga ka-360. Ang bayad lang ninyo sa internet, sa wifi or sa data ninyo. So libre ka mo contact diri through +63 919 655 6231. Liwat, that is +63 919 655 6231. So i-save nyo na ha. I-save gid sa inyo phone book. Kaysa pagbalik naton aton na pagtalakayon ang aton nga power o ang aton nga mensahe sa sining adlaw. Ano naman balayahan nina? Bantayan sa pagbalik sang Morning with a Friend. Kaupod gihapon inyo nga ka-360 Brian Lacson, diri lang sa Adventist World Radio Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. Balik kita mga ka-360 sa second portion sa ating programa Morning with a Friend. Siyempre kaupod gyapon inyo ka-360 Brian Lacson, inyong alagad sa siding nga adlaw. Magakadto na kita sa aton nga topiko sa sine nga hugada. Latawon tani.
Lantawon ta kung ano naman ang aton mahibuluan sa sining adlaw, no? Adlaw sang Biyernes. It's July 26. Alam, nagtapos ang July. Pila na lang kaadlaw ilisipo nato, no? Mag-isip naman ta kalendaryo. Masulod naman ang Agosto. So, good luck sa ato tanan. We are keeping on moving to more days sa ato nga kabuhi. And by the way, more days, may nag-celebrar subong sang birthday. Happy birthday sa kay Sir Julius Alunsabe sang Adventist Academy Bacolod. Happy birthday si mo, sir. God bless you. Maabtikon nga guidance nila. At the same time, siya ni ang doga sang aton nga mga sa boys dorm, no? Sa boys dorm naton. So, happy birthday sa imo, sir. Din ta karon. Joke lang. So, mga kanto na kita sa aton nga verse of our day, no? Basahon naton sa English at the same time basahon naton sa Hiligaynon. Luke 10:27. Nagasiling sa English nga version, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Kailangan ko panaihan ihiligaynon. Hindi na, no? Pero basahon ko sa Hiligaynon nga version, kay nanamian ko mamati, bala kung hiligaynon na ang ginawakal sa sininga klase nga bersikulo. Ari ha, ang hambal dire sa Lucas 10:27, nagsiling, nagsabat ang tao, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga kusog, kag sa bug-os mo nga huna, kag higugmaon mo ang imo kapareho sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Kanami sa bersikulo. This is all about love. Paghigugma. Hambalan ka, ari-ari. Pamatiin nyo. Hambalan ka sang isa ka tao, ginahigugma ta ka. O diba? Ano ka nami pamatin-an sa tundulungan? I love you. Sa English, I love you. Pero, do bilang isa ka Ilonggo, do ka nami pamatin-an ang hiligaynon nga term. Ginahigugma ko ikaw. Do ka tawag na? Do ka sincero nga paghambal nga ginahigugma ko ikaw. So mo man higugmaon naton ang Ginoo sang bilog ta nga tagipusoon. Maski dira na lang ko ma-stop. Bilog sang atong tagipusoon. Kay kung wala ta tagipusoon, patay tayo, no? Wala lang espiritu naton, wala ang atong kusog, wala atong paminsaron. So, maghambal ka pala nga sang bilog mo nga tagipusoon, bilog gid, kabilugan gid. Wala sang nga hindi pwede ang punta sa tudlo ko, hindi ko magigugmasimo yan sa punta sa tudlo ko. Na hindi na bilog gid. May isa ka abogado, no, nga nagpamangkot kay Kristo. Isa sang importante nga mga resulta, no? Ang pamangkot nga ginpamangkot sang abogado kay Kristo, isa sang importante nga mga resulta. Ang mga Parisiyo nga nagtiklod sa abogado sa pamangkot sini nga pamangkot nagapaabot nga sabton ini ni Ginoong Hesus sa paagi nga makakita sila sing butang batok sa iya nga sa diin mahimo nila siya akusahan kag pakamaluuton sa atubang sang mga tawo. Amon sa mga pagdakop bala sang mga kriminal. Actually hindi ta pa man mahambal kriminal, may iba nga suspect lang. Pero hindi sila kriminal. Sa pagdakop sang isa ka suspect, ang pulis nagahambal ginasa nga you have the rights to remain silent. You have the rights. So maskin ano ka kapamangkot, hindi ka magsabat, okay gid. Right mo na nga maghipos ka. Maskin ano pa na kapamangkot, maskin ano pa na nila ka, mabal sila nga ginaimbestigaran kanila, pero you have the rights to remain silent. Kaya kung maskin wala ka sang sala, suspect ka mo, pero wala ka sala, posible ka na nga mahimo kriminal kung sumala ka lang sang pagtikab sang imo baba. Amo na nga usual nga ginahambal sang tao. Kung in kaso maging nga nadakpan sila,
I want my lawyer. Gusto ko ara akong abogado. Kay para magiyahan sila sa ila hambalon. Kay once sumala sila sa ihambal, pwede ni magamit sa ila. So amo man ang ginhimo kay Ginoong Hesus sa mga Parisiyo. Gintuklod nila ang abogado para pamangkoton si Ginoong Hesus kay ga-expectar sila nga magsala lang ni si Jesus Christ. Sa iya nga hambalon, sa mga tinaga niya, akusahan tagin sa pangitaan ni pamagi nga maakusahan sa mapakamalauot naton sa tubang sa mga tao. Ang pagpanag-iya sang kaugalingon ni Kristo, ang kaalang pag otoridad nga paagi sini siya naghambal, isa ka butang nga hindi nila mahangpan. No? Hindi nila mahangpan, hindi nila interpretar mga ka-360. Sang ini nga pamangkot, ginpamangkot sang abogado na hibalan ni Kristo nga ang panugyan naghalin sa iya pinakamapait nga mga kaaway. Ha? Amo ni, tandaan nyo ni, sa aton diya in real life, kung tanawon naton, pag may masuya si mo, pangitaan ka gid pamaagi nga madusmo ka. Pamanggitaan gid pamaagi nga maguba ka. Pangitaan gid pamaagi nga mabalda ka. Niamo gid nga tao, hindi gina sila magkaladula ya. Maskin ano mo pa ka pamaagi nga madula, hindi gid sa madula. Maskin i-block nyo pa na sila sa Facebook, hindi na sa madula, arat na sila gyapon. Kasi plaguro kung magpahuway na sila. So, pero bawal ta ha? Bawal. Sa 10 commandments, bawal magpatay. So, hindi pagpatya. Hulat talaga mapatay sa. No? Pero hindi siya pagpatya. Pero ari, ginsabat ni Ginoong Hesus ang pamangkot, paagi sa pagbutang sang palas anon sa abogado sa pagsabat sang iya kaugalingon nga pamangkot sa atubangan sadtong kadamaan. Ginbalik yung pamangkot sa abogado. Ano bala ang nasulat sa kasuguan? Paano ka nagabasa? Nagsabat siya, mga ka-360, nagsabat siya. Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga kusog, kag sa bug-os mo nga huna-huna, kag ang imo isig katawo pareho sa imo kaugalingon, kag nagsining siya sa iya, husto ang imo sabat. Himua ini, kag mabuhi ka. Ang pagtuman sa mga sugo sang Dios amo ang bili sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ari mga ka-360, no? Di ba there are 10 commandments? There are 10 commandments. Pero para sa akin, I have created, hindi ako nag-create sini. But God created this a law to love. Paghigong makadamo ka bises, Aryo? Sa Biblia, na mention 310 times ang word nga paghigugma or love. No? 310 times. Amo na sa pwede tamambal nga ang love, it's a law. And it will help you to follow the 10 commandments. Kay kung wala ka paghigugma, kapinpaniwa, ginhambal din sa atong bersikulo nga higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon. Paano ta sa mahigugmaon? Paano ta sa mahigugma kung wala ta paghigugma sa iya? Kabudlay ya, hapos maghambal nga ginahigugma ta ka. Pero gali, may ara ka tuya kabit. So hindi na totoo yung paghigugma. Kaya totoo yung paghigugma, wala ka to sang iban pa, kundi siya lang gid. Pagambal mo nga ginahigugma ta ka, ikaw lang gid. So mga ka-360 ka mga kapaglaom, ang 10 commandments masunod naton kung mahigugma kita sa Ginoo. Ang first 4 commandments, ang first 4, tandaan nyo, take note of this. Ang first 4 nga commandments amo nang paghigugma naton sa aton nga Ginoo. Because those 4 commandments is His, para sa iya.
don't bow to any gods, don't create sa mga tao sa aton heavenly bodies, don't use the name of the Lord in vain, tapos remember the Sabbath day to keep it holy. Ang apat ni importante ni. Syempre hindi sa magpasugot nga maiban pa nga Dios nga pangmuyon kay siya man lang ang Dios mo. Tan iban. Kag ginabawalan niya ta nga mag-obra sa mga any graven image, mga images. Nga syempre digto ta pangamuyo, digto ta sa mga graven image nga hindi kakita, hindi kabati. Ang Ginoo lagi apon diretso sa Ginoo. Hindi ka pa magasto. Hindi na ito paggamiton sang walay pulos ang iya pangalan. Ang best is hindi gid pagkalimtan ang adlaw nga inugpahuway and make it holy. Nga hindi ta pagkalimtan because ang adlaw nga inugpahuway amo lang na ang tsimpo naton sa Ginoo naton. Amo nang dong concentrated day para sa Ginoo naton. Because He rested on that day, He wants us to rest with Him on that day, on the Sabbath day. Next, ang last nga 6 commandments from 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th commandment. Ina nga commandment paghigugma sa tawo. Sa aton nga isig kaparyo. Diba? Kung obserba radyo, para naman na sa aton nga isig kaparyo ang ang katapusan nga anom ka commandments. Number 5, honor your father and your mother. Siyempre paghigugma. Kung gina-honor mo yung mga amay kag iloy, may paghigugma ka sa ila. Hindi magpatay. May paghigugma ka kaya hindi ka makapatay kung may paghigugma ka. Hindi ka mag-commit sa adultery. May paghigugma ka sa imo nga pares. Sa imo gid nga original nga pares. Sa imo legal nga pares. Hindi mangawat. Siyempre, imagine mo kung mangawat ka. Imagine mo nang matabo sa gingkawatan mo. Basubuan dito, mang problema sa. Hindi magchismis. Hindi ka magchismis ang imo nga isig kapariyo. Kagang pinakalas, hindi magkaibog o hindi magkasuya kung anong ara sa imo isig kapariyo. Kaya talanta may kalain-lain. So, sa ina, may paghigugma kita dapat sa paisig kapariyo nato. Kaya hindi nato na mahimo. Or hindi nato, maguba na ang last 6 commandments kung may paghigugma kita sa ato isig kapariyo. Amo man, ang 4 nga una nga commandments kung gahigugma kita sa Ginoo, hindi ta ina maguba. Ang pagtuman sa mga sugo sang Dios amo ang bilis sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ano bala kabudlay maghigugma mga kauturan? Sa ibang nga tawo mabudlayan ka, no? Kung tanawon ta, may ibang nga tao budlay maghatag o hindi gid maghatag paghigugma. So ang aton niya, mabudlayan kita magbaton or hindi magbaton, magpangayo sang paghigugma sa iban naton nga isig kapariyo. Puro hindi mabudlay maghatag sang paghigugma sa aton isig kapariyo. Imo na standing kung hindi kaya maghatag sang paghigugma. Pero kay sugo sa Ginoo, maghigugma. Maghigugmaanay. Higugmao naton ang Ginoo. Diba? Mayara sang isa ka malapad kag madalom nga buluhaton nga dapat himuon sang napukad nga katawhan. Amo ini ang matuod nga interpretasyon sa matuod-tuod nga pagbag-o. Yes! Muna, ang sa pagbag-o mga kauturan, mga ka-360, mga kapaglao, hindi na siya nagsiling mabag-o ka, islan mong islan. Amo nang pagbag-o nga pag-insindi naton. Ang ginabinsin ay pagbag-o sa atong nga kaugalingon. Espirituhanon. Wala sang islan sa aton. Hindi pwede. Pwede dapa ilong. Hindi pwede. Labaon lang di. No? Hindi na sa amo ng pagbag-o. Ano? Ano pa yung pagbag-o? Inebe. Double chin. Yan ang double chin ko. Hindi dire. Amo na yung kagamon eh. Gusto mo yung kakasag isa.
Hindi na mo pagbago. Ang pagbago sa tagipusoon, sa karakter. Ang munang pagbago. Hindi sa physical. Wala ka na may ginbag-og yapon. Maskin ano kagwapo sa imo, kung law ay kagyapon karakter, law ay kagyapon ang imo nga tagipusoon, law ay gyapon pag atuba mo sa tao, law ay kagid. Di ba? May ibuya pa ko tanik nga sample nga natabo sa Cebu, pero kamo na kabalo kamo sina. Sa natabo, di na ko buya sina. Kaya basi may mo pa isyo. Ang kasuguan sang Ginoo himpit. Ha? Himpit ang kasuguan. Klaro, gid kaayo ang ginhambal. Perpekto ni ang iya kasuguan. Nagabag-o sang kalag. Ang sabat sa sini nga pamangkot, subong sang ginhatag sang abogado. Nagalakip sang bugos nga katungdan sang tawo nga nagapangita sang kabuhi nga walay katapusan. Ang abogado hindi makalikaw sa pamangkot nga direkta kag maathag nga ginpabutyag na hanungod sa mga kahimtangan sang kabuhi nga walay katapusan. Nahangpan niya ang mga kaangtanan sini kag ang kinahanglanon sa pagsabat sa mga ginapangayo sang kasuguan sa paghigugma sa Dios sing labing mataas kag sa iya isig katawo subong sa iya sang iya kaugalingon. So ara gid. No? Liwat ara gid daw nabutang to sa amo lang to. Sa amo lang to nga bersikulo sa Lucas 10:27. Duwa gito. Paghigugma sa Ginoo kag paghigugma sa isig kapariyo. Isa lang naka verse. Nahibaluan niya nga wala niya ginhimo ang bisan diin sini. Kalain sila guro, may maluan mo, may ginsugo, tapos wala kagin may nahimo, ni isa dito sa ginsugo. Kaka conviction sang iya pagpatumbaya sa pagtuman sang nahauna nga apat ka mga sugo, kag sang katapusan nga anom ka mga sugo, nga maathag, nga ginpatod sa mga pulong sang balaan nga mga orakulo sang Dios, gintumod sang balaan nga espiritu sa iya tagipusoon. So, sini sa Lucas 10:27 nagtudlo sini sa aton nga sundo naton to ang sa Exodus 20, ang 10 Commandments. Paghigugma sa Dios kag paghigugma sa isig kapariyo. Amo to din ginambal ko sa inyo. The first 4 commandments kag the last 6 commandments. Nakita niya ang iya kaugalingon nga gintimbang sa timbangan sang santuaryo kag nasapwan nga kulang. Maski ano ka mangaranon, maski ano mo kaalam kung wala ka sang paghigugma, kag wala ka nagasunod sa kasuguan sang Ginoo, kulang ka gid gihapon. Wala siya mag-alagad sa Dios sing labing mataas, bangod wala niya siya ginhigugma sing labing mataas. Sa bugos niya nga tagipusoon, sa bugos niya nga kalag, kag sa bugos niya nga kusog, kag sa bugos niya nga hunahuna, bangod kulang gid sa sini nga kinahanglanon sang kasuguan ni Jehova. Napaslawan gid siya sa paghigugma sa iya isig katawo subong sang iya kaugalingon. Kaluoy mga kauturan, mga ka-360, mga kapaglaong, kung isa ka muni, parehas ka muni sa abogado. Wala ka na naghigugma sa Ginoo napaslawan ka pa sa paghigugma sa imo nga isig ka pareho kag sa imo kaugalingon. Ini tanawon naton, selfish love, mga ka-360, hindi ko matawag yapon nga love. Hindi ko siya malove. It's hard to be alone. Yes. Kagkabudlay. Hapos malang hakso ng kaugalingon, no? Hapos hakso ng kaugalingon. Pero kabudlay mo, kisa ni mo kaugalingon. Mga ka-360, ano pang ginahulat natin? Diba? Padayon ta maghigugma sa atong kaugalingon, magpadayon kita higugma sa mga material nga mga bagay sa kwarta. Ari,
Gani sa atubang sang kadamaan, ginhatag niya mismo sa malipot nga mga pulong ang mga kahimtangan sang Ebanghelyo sang kabuhi nga walay katapusan para sa tagsa kakatapo sang tawhanon nga pamilya nga nagatindog sa atubang sang Dios karon. So muna nga may ara kita permi sang mga krusada nga tabo. Not only here in Bacolod, not only in Negros Occidental, but around the world. Kay ginapabalos sa mga katawhan ang paghigugma sa Ginoo, kag dapat kita magbalik man sa paghigugma sa iya. Kung gusto naton sang kabuhi nga walay sang katapusan. So mga ka-360, mga kapaglaom, do you want to choose to love one another or to just love yourself? Pili ka. Kung tanong na to, no? Let me give you a presentation about sa subay. Ang subay kagagmay. But with their joint strength together, mag-inopdanay sila. Papatay mo man siya kung tapakon mo sa. Pero sa buluhaton, kay dungod nagabuliganay sila, mahimo nilang ilang mga buluhaton. Pagtipon sang pagkaon, no? Pagdepensa sa tagsa isa, isa pagid ang pala. Ang pala. Ako sa una mahilig ko ni maghampang sa ila. Hindi wala ko ginapamatay. Ang trip ko lang, makuha ko pala sa piyak kakahoy kag itabok sa piyak kakahoy. Pag tinabok mo ang isa ka pala sa isa kakahoy, pakadto sa piyak kakahoy, ti piyak kakahoy islain nga colony. Mapatay gid siya. Pero naobserbaran ko, grabe magbinuliganay ang mga pala. Kapin pa pag-obra na sa balay nila, bla kung nakita yung balay sang pala, ang dahon na nga sang kahoy, yung ginatapik-tapik. No? Usually, Indian Mingo, talisay, nga kahoy na ginatapik-tapik. Kagabi nuliganay na sila. Obserbarin lang gid sila magbuliganay. Amo man na kita, mga ka-360 ka mga kapaglaom. Kung kita nag-augyunanay sa tagsa kay isa, ang misyon sang Ginoo diri sa kalibutan matapos sang madali na lang. Mag-ugyunanay kita. Magbinuliganay, maghigugmaanay. Kag most of all, higugmaon naton ang aton nga Ginoong Dios. Mga ka-360, kung may ara ka mo additional comments sa ato nga gitalakay subong, nanungod sa paghigugma sa Dios kag paghigugma sa aton isig kapariyo, please do comment and down sa aton nga comment section. Kay sa pagbalik naton, aton ina pagabasahon kaupod sa mga greetings ninyo kag mga prayer requests. Ina sa pagbalik sang Morning with a Friend, kaupod gihapon niyo ka-360 Brian Lacson. We'll be right back after this break. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. Balik kita mga ka-360 sa last portion sa ating programa Morning with a Friend for this week. No? Last portion for this week. Okay, next week, mobda na naman tagihapon. Magabasa na kita sa mga komento. Amor Arivalo, good morning to all. Good morning sa imo. Oy, from Mendez, Cavite. Hello po. Magandang umaga po sa iyo. Hopefully that you have a great day. Kumusta pala kayo dyan, no? Sa ating mga taga Luzon. No? Sa mga taga Luzon natin, kumusta kayo? Please update down on our comment section para ma-update din natin. Kasi dito mainit na medyo mainit na dito banda. Diyan sa inyo, kumusta? Dry na ba? O nawala na yung baha? Nonoy Disipulo, ha?
Good morning po. Happy birthday to all celebrants. Happy birthday sa inyo tanan. Hello po. Nonoy Disipulo, taga saan ka ba? Baka Tagalog ka? If nasa Luzon ka, please comment down. Kumusta ba kayo dyan? Si Ka360 Nineng, palanggaa ang imo isig kapariyo, kag ang imo kaugalingon, amuman ina ang ginahimo mo sa aton Ginoo. Kaya pagtuman sa kasuguan sang Dios, nagahatag sa aton sang giya para makasulod kita sa kaharian sang Dios nga puno sang iya himaya kag paghigugma. Amen. Grabe ka nami sang unod sang kobinto ni Ka360 Nining, no? Grabe gid, amo gid ang punto gid. Kung gusto magsulod sa ginharian sang Ginoo, dapat maghigugma gid. Higugmay mo kagalingon, higugmay mo ka isig kapariyo. Sakto man kita hambalin ninay, kay kung ginahimo mo ni, ginahimo mo man sa Ginoo. Sino Nonoy Disipulo may gidugang, okay lang po sa Luzon except Bulacan. So sa Bulacan yung medyo nasubrahan yung tama ng pagbaha. Yung Bulacan. Kasi iba yung ibang lugar na medyo natamaan din. I think the Bulacan is yung sobrahan na tama, no? Hopefully magiging okay na sila. Niolida Valley. Good morning to everyone watching from Dimataling, SDA Church, Zamboanga del Sur. Very nice voice and nice song. God bless us all. Yeah. Adto ta sa langit. Anamian gi ko na ba nga kanta. Adto ta sa langit. Nang pag-speaker ko sa last time sa Bata SDA Church, amo na special song. Kagkanami pa sang special song kay husband and wife, and they are bringing their baby sa ila samtang kakanta sila on stage. And they're singing Adto ta sa langit. After sang kanta, nakasinggit man ko. Adto ta sa langit, dali ta. Adto ta sa langit. Imbita raw tagi kamo ya, adto ta sa langit mga kauturan, mga Ka360, mga kapaglaw. Let's go to heaven. Tara, punta tayo ng heaven. Punta tayo ng langit. That's our target in our life. The target in our life is to go to heaven and to bring everyone there as possible. Pero, ang problema, may bangi nga hindi gusto. Pero at least, itry naton. Pamaagi sa itong programa, paagi sa pagstorya naton sa isig kapariyo naton nga, huy, amo ni ang Ginoo, dapat higugmaon ta siya. Kaya ginahigugmaya kita. So dapat, amo gina, our target is heaven. Hindi ta target ang pagiging milyonaryo diri sa duta, but our target is the heaven. Mas labaw pa sa tanang nga milyon, bilyon, trilyon nga kwarta diri sa kalibutan. Kay kung mag-abot na ang katapusan nga tagna, for sure gid, hindi ta na mapuslan ang mga kwarta. Richard Burden Velarde, maayong buntag sa tanan gikan diri sa Toronto, Canada. Hello sa mga Ka360 at kapaglaom nato diha. Oh, nagsiwano ko. Siwano man eh. Mayong buntag diha, Canada. Anong oras mo sa Canada? Be? Canada time. Now. 9:37. Gabiin na diha sa inyo. Maayong gabi sa inyo diya sa Toronto, Canada. By the way, sa Toronto, Canada, usually what time nagaset ang adlaw da sa inyo? Okay? As I know, somewhere na sa aton nga western area sa US, Canada, Britain, medyo lain ang ila oras ang sunset. Sa aton di alas 5, alas 6 gadulom ng kalibutan. Sila yan nag-experience mga alas 9, alas 10, kisa alas 12, alaunas ng kagahon, sadag pa. So, medyo lain na sa ila. Pero hello lang na sa inyo tanan. Si Sayonara Honda Saison, God bless us mga Ka360. God bless you too, ma'am. Jane Ibanez Iskandor, halong ka God bless sa tanan. Watching from Paranaque. Hello sa Paranaque. How's the weather there? Nag-okay na bala ka mo dira? Amot ko naapektuhan ka mo sang bagyo? Naapektuhan ka mo da? Kung naapektuhan ka mo, kumusta ka mo? Nakabawi na ka mo?
basta we just need some update, no, kay naluoy ko sang nagakakita ko sa aton social media, mapa Facebook, mapa Instagram, mapa TikTok, pati sa mga YouTube nagakita na ko ang mga nagakalatabo dira. Nasubo ako magtan-aw, no, kay iban balay nila inigid makitaan except lagid sa atop lang gid na makita. And then ang sa naman, ang sa ato naman na mga may part naman ko nga nalipay, no, isa sa mga artista nga nagbalbal gid pagbulig sa samtang nagabaha nga tag-as ang tubig. Si Gerard Anderson, nakita ko ang pagbulig niya, ginabidyohan sa mga ginapangbuligan niya, pasulod pa sa ilabalay. Mismo siya nabahaan man, ha, mismo siya nabahaan, pero wala siya pagduwa-duwa sa pagbulig sa isag kapariyo, kaya balaya taas. So gibuligan yung mga isig kapariyo yang nga hindi tag-as ang balay. As in, nagtusmugid siya sa katubigan. So thank you very much sa mga, especially sa mga rescuers naton, sa tanan paging mga private individuals nga nagbulig sa aton mga isig kapariyo dito. Amo na sa ang ginatawag nga paghigugma sa aton isig kapariyo. Si Ma'am Sayonara Honda Saison may ari di, please padayon pray sa sister ko Naomi Saison, ara siya sa ICU gihapon. Million thanks, Sir Brian. Yes, we will be including Sister Naomi Saison nga ara gihapon sa ICU in recovery time. Hopefully that she will be recovered as soon as possible. So subong, wala naman may nag-update about sa weather sa Luzon, pero mag-update kita subong kung ano naman ang aton nga balantayan sa sining nga mga inadlaw, especially sa weekend. Diri sa aton nga dalagi din na to. Diri sa aton nga Adventist World Radio Bacon, Hope Weather Report. Hope Weather Report, mga ka-360, July 26, 2024. Subong nga adlaw, mayara kita, wala na ang bagyo, wala na digin, mayara paguro. Pero ari ha, mayara kita sang low pressure area na makitaan sa 1,035 kilometers east sang southern Mindanao. So ara sa Ubos. Kag may southwest monsoon kita nga nagapaapekto sa Luzon kag sa Visayas. Si Karina, no? Si Karina nga may international name Gaemi or Jamie. Wala na din sa aton nga area of responsibility. Yara na sa location na 615 kilometers northwest of Itbayan, Batanes. Medyo wala na sa masyado git epekto diri sa duta sang Pilipinas. Pero mayara kita ang upcoming low pressure area. Okay? Ang Ilocos Region, Batanes kag Babuyan Island magaka-experience siya sang monsoon rains. Ang Bataan, Zambales, Pampanga kag Benguet magaka-experience siya sang occasional rains. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon magaka-experience siya sa cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Ang Visayas naman partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Amo man sa Mindanao. Ang kahanginan naton sa northern and western section sang Luzon, strong winds pakita dira tungod kay wala pa gid masyado nagpalayo atong nga bagyo. Tungod pa southwest ang dapya sang hangin, ang balod naman moderate to rough with 2.8 to 4.0 meters ang kataason. Ang Visayas kag nabiling nga bahin sang Luzon magaka-experience sang moderate to strong winds. Southwest ang direksyon, moderate to rough man gihapon ang balod with 2.1 to 3.4 meters ang kataason. Ang Mindanao, moderate to strong winds. South to southwest ang dapya sini, moderate to rough ang balod with 1.2 to 2.8 meters ang kataason. Ang ato ng sunrise kagina alas 5:38, kag ato ng sunset magato pa alas 6:27. Kag ini mga ka-360, ang inyo nga Adventist World Radio Bacon, Hope Weather Report. Kag ini ginadulong sa inyo sa Adventist World Radio Bacolod. O si Richard Burden Villarde nag-comment sa 8:48 PM nag-sunset kag ganiha basta summertime dire og maayong buntag sa akong nanay Sylvia Villarde diha sa Escalante. Thanks mga kapaglaom. Oy, taga Escalante di ay ni. Hello lang da sa mga
Sister Sylvia Villarde, ang imong anak nagkomento diri sa aton nga programa sa aton nga Morning with a Friend. Thank you for joining us. Please again, don't forget to like and share ang aton nga programa para madamo pagid sang ma-bless sa aton nga programa nga Morning with a Friend. So I think wala na diri. We will be including sa prayer naton si Sister Naomi Saison nga yara gyapon sa ICU Subong. Let's include also Sir Julius Alunsabe, ang maestra, isa ka teacher naton sa Adventist Academy Bacolod nga nag-celebrate sa iyang birthday sa sining adlaw. Last day sa crusade naton, o last night sa crusade naton sa Purok Sigay, Magsungay, Barangay Singkang Airport. Kagbuas ang culmination sini mag-baptism dito sa Central Philippine Adventist College together with the Amicus, the PCM Amicus program dito. Let's pray for that. And for the safety of everyone and the recovery sa mga biktima naton sa may Luzon area, specifically sa Bulacan area kuno. We will be including that on our prayer. Mga ka-360, mga kapaglaom, please join me sa pagpangamuyo. Let us pray. Our most and precious Heavenly Father, thank you very much sa imo nga paghigugma sa amon. And for the reminders sa amon nga gintalakay sa sining adlaw. Sang imo nga kasuguan nga dapat namon ikaw higugmaon. Sang bug-os namon nga tagipusoon. Kag pati man sa paghigugma namon sa amon isig kaparehos kung ano kami maghigugma sa amon nga kaugalingon. O Diyos, buligi kami nga magkabaton o magkahimo sa matinlo nga tagipusoon para maging matinlo man ang amon paghigugma sa isig kapareho namon sa isa kag isa kag pati sa imo o Diyos. Salamat nga permi mo kami gina-remind sa mga mensaheng among ginabatian, hindi lang diri sa programa nga Morning with a Friend, but also sa tanang nga mga programa namon sa mga simbahan. O Diyos, salamat gid sa imo paghigugma. Kag subong, nagapangamuyo kami sa mga abyan namon nga mga nagaminasakit. Yara man sa hospital, yara sa puluyan. Especially si Sister Naomi Saison nga yara pa until now sa ICU nagapaayo. Buligi sa o Diyos nga as soon as possible makagwa na sa simbahan, sa hospital. Kag makabalik sa iya nga puluyan. Kag maga-enjoy sila sa ila nga puluyan kaupod siya nga pamilya. And Lord, nagapangamuyo man kami sa mga kauturan namon nga nadulaan sang ila himata. Updi sila o Diyos. Mabugat ang ila nga ginaagyan sa sini nga tin-on. Be with them. Kaupod sa mga brethren namon, brothers and sisters namon sa ila nga sa amon mga simbahan na magabisita sa sini nga mga pamilya nga nawadan. And Lord, nagapangamuyo man kami sa mga problema nga amon ginasugata sa amon nga kinabuhi. Kung ano man ina, ikaw lang ina nakabalo o Diyos. Buligi kami tanan nga matagaan sa mga sabat sa amon mga problema. And o Diyos, nagapangamuyo man kami sa mga ka-360 kakapaglaw mga namon nga nagaselebrar sa ila mga kaadlawan, anibersaryo sa sining nga adlaw. O Diyos, give them more blessings to come in their lives. Especially sa among nga abyan, si Sir Julius Alunsabe, isa ka maestro sang Adventist Academy Bacolod, nag-celebrate siya birthday. He is good sa iya nga mga estudyante, especially sa iya nga mga boy dormitories nga mga estudyante. Be with them, be with him, be with all who are celebrating today their birthday. Nga matagaan pagin sila sang madamong nga blessings, kang madamo pagin nga mga tinuig sila nga kinabuhi. That they will be enjoying it together with their families and friends. Kag may ari pa nga
hingagaw nga pangamuyo ginpadala sa amon ni ka-360 Richard Burden Villarde. Nagapapangamuyo sa o Diyos sa ila nga magakadto sa Gillette, Wyoming para sa isa ka International Pathfinder Camporee sini nga Agosto 5 asa 10 nga maging safe sila sa ila nga pagbiyahe kag they will enjoy and be blessed sa sina nga Pathfinder Camporee sa amuna nga lugar. Bless all the Pathfinders, bless all the Master Guides nga maga-attend sa sina nga programa. And o Diyos, nagapangamuyo man kami sa katapusan nga gabi sa krusada namon dito sa Purok Sigay, Magsungay, Barangay Singkang Airport. Ang mga katawhan nito, they enjoyed every message that they have heard each night. So be with them and help them decide sa pagbaton sa imo as their personal Savior. And we're also praying sa blessing nimo sa buwas nga adlaw, sa culmination sang amon nga programa, kag maga-bautismo sang mga katawhan nga nagbaton sa imo. Buwas dito sa Central Philippine Adventist College. Kaupod sang PCM Amicos nga programa. Bless us, O Lord. Keep us safe. And let us enjoy the Sabbath day with you and with our fellow brothers and sisters. Lord, salamat liwat sa batahong nga adlaw nga imong ginhatag sa amon. Salamat sa safety. Salamat sa pagbugtaw sa amon. In Jesus Christ name we pray. Amen. Yes, madamo nga salamat mga ka-360 mga kapaglaom sa pag-upod sa aton sa sining nga adlaw. But before we go, magapabiling kita na isang thought for the day nga aton pagabalunon sa sining adlaw maski di kita magakanto. Those willing to make any sacrifice for eternal life will have it. Well worth suffering and crucifying self and sacrificing every idol for. So muna, we must sacrifice if we want eternal life. Mga kapaglaw, mga ka-360, sa pangalan sa atong Negros Occidental Conference President, Pastor Jufone Galanza, atong nga Executive Secretary, Pastor Brendo Caros, atong nga Treasurer, Pastor Brent Blando, kag syempre ang atong nga Communication Director, Hope Channel and Adventist World Radio Bacolod Manager, Pastor Joy Cantela, kag syempre ang atong nga regular host kid diri sa programa nga Morning with a Friend, Pastor Ringo Star Forcado and TP Tips. Ini ang inyo ka-360 Brian Lacson para sa Morning with a Friend. Hopefully that you have been blessed today sa aton nga mensahe diri sa aton nga programa nga Morning with a Friend. No walls, no borders, no limits. From broadcast to salvation, we share on airwaves of love. Have a great day and have a nice weekend, everyone. God bless you.